Salamat sa inyo, salamat sa oportunidad para mag-share ng Word of God. Marami na akong natutunan dito. You know, salamat sa Diyos na kapunta ako dito. And, you know, nakita ko yung mga pamilya sa Pilipinas na iwan. And alam ko na nahirapan din kayo. Very privileged ako na nakakasama ko sa inyo ngayon. And especially sa topic na ito. Actually, yung roommate ko, si Jasmine, ito yung focus niya, creation care. Dapat siyang pumunta dito. Okay ako. Chinese din siya. And sana mapupunta din siya dito one day para mag-share sa iyo, para magkasama. Lumaki ako sa Canada. And yung, syempre, gusto ng mga tao doon, mag-camping, mag-hiking. Ayan ang isa sa mga favorite kong activities, camping. Noong bata pa ako, so nag-camping kami ng pamilya namin. Pumunta kami sa bundok. We set up yung mga tents, nag-campfire. Oh, masaya yan. And mahilig ako sa mga hayop. Kahit nung mga hayop. Gusto kong, kahit nung ahas, gusto ko. So kapag, you know, nakikita ko yung mga butiki, yun, buguti, you know, yung butiki, gusto ko ganyan. So, you know, noong pumunta ako sa Pilipinas, excited ako. Because alam ko na maganda talaga yung paligid doon. Yung mga dagat, yung bundok. Actually, may chance ako nag-hiking sa Mount Apple. So, ganda. Gusto ko pa. It's just so beautiful. Yung jungle, tapos yung mga boulders. So, nag-hiking kami sa mga boulders. 3 days. Akyat. And naisip ko, what a gift. What a gift God has given us. Yes. Dito din sa Hong Kong. Tropical din ito. And natutuwa sa akin kasi nakikita ko yung mga ibon dito. Kahit sa city, maganda sila. Yung mga mahabang buto, maganda sila. And I think we only need to take a moment para mapansin ang kagandahan ng Diyos. Kahit nasa city. Saan ka lumaki? Try to remember. Anong nasa lugar ng pamilya niyo? It may be very beautiful sa probinsya ninyo. The trees, yung mga halaman. You know, yung mga halaman sa Pilipinas, mga bulaklak, maganda sila. In Canada, they pay big money for mga bulaklak na tumutupo sa kalye sa Pilipinas. And maraming prutas doon. Every time pumupunta ako sa palengke, sobrang masaya ako. May isda, may hipon, it's so much there. So how do we view what God has given us? Madaling makalimutan. Especially kapag nasa city. Especially kapag na-overwhelm tayo sa mga nangyayari. We forget and we miss the gift that God has given us. That actually, makakatulong ang gift ng Diyos sa atin. Sa gitna ng tukso. The earth is the Lord's and everything in it. So nabasa na ito. So I'm just going to skip this. But the earth is the Lord's and everything in it. For He founded it on the seas and established it on the waters. Everything belongs to God. Nature, tao, mga nangyayari, mga proseso. Just imagine the harvest, forces like gravity, all of it is controlled and belongs to God. Ano mangyayari kung walang gravity one day? Bukas, walang gravity, ano mangyayari? So imagine, everything is sustained by God. Yung tibok ng puso. What keeps your heart beating? It's not just that buhay tayo. God actually sustains every beat of our hearts.
parang automatic lang siya. Bakit? Because God sustains that. All belongs to Him. And so dahil siya ang lumikha sa lahat, may karapatan siya sa lahat. Our lives belong to Him. He has the right to our lives. He has the right to all the forces as well. Yung panahon, sa Kanya din. And the other thing, sinasabi sa Biblia that God is creator and He is glorified in His creation. Do you feel that sometimes kapag nakikita mo yung kagandahan ng sunrise, yung halaman, you feel there's something there, something special? It's because you see the glory of God, just a glimpse of His glory for a second. So when we talk about creation, kabahagi tayo sa creation. We are God's creation. When we say creation, we're not just talking yung mga hayop, yung mga halaman. We are His creation. And sinasabi sa Revelation 5:13, "Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all that is in them singing, to the one seated on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever." Yes, iba tayo sa mga hayop. Because God made us special. He did. Pero kabahagi tayo sa creation. And we have the same purpose as all creation. It's to give glory to God. And one day we will join with all creation to sing to Him. And our care and our enjoyment of God actually can be through nature. And our care and enjoyment of nature praises God. If everything of His is to glorify God, if yung mga halaman, yung hayop, yung sunrise, lahat ito, ay nagpupuri sa Kanya, then anything that damages that stops the glorification of God. Kung masisira yung paligid natin, kung masisira yung gubat, it no longer can give praise to God. I want to give you an example. Sa Ethiopia, baka alam mo na parang na-dry siya doon. Natuyo ang lahat ng lupa doon almost. They said in the last century, 90% of yung mga gubat doon nawasak. Nawala siya. Kawawa naman ng mga tao. Ano mangyayari kung maging desert ang lahat? Walang pagkain, walang tubig. And nahihirapan talaga ang mga tao doon. Nawala yung gubat. Dahil may mga kumukuha doon. But in Ethiopia, there are some churches. And nag-aalaga sila sa mga forests, malapit sa mga churches. And this is what you see. Nasa gitna ng forest is a church. And there are a few thousand of these. Na-dry ang lahat. Malapit doon. But then, biglaan may forest. Bakit? Because yung mga priests, yung mga pastor doon, they see that the care of nature is tied to our worship of God. And so, in these areas, may ibon, may tubig, may sariwang hangin. Not only that, is these forests, they retain water. Kapag umuulan, doon yung tubig. And then, doon yung mga insekto. Mahalaga yung mga insekto. Because kapag nawawala yung mga gubat, nawawala yung insekto. And then, those insects, they help to pollinate yung mga crops.
Kaya hindi tumutubo ang mga crops kasi nawawala yung insects. But here, may insekto. And then malapit doon, mas okay yung mga crops because may insekto. Everything in nature, all of creation, also us, we are tied together. If one of us dies, somebody else is affected. And even the animals. And this is what it looks like. Imagine, nagugutom sila. But Christians can make a difference. Ngayon, ang ginagawa nila ay mas mag-aalaga sila yung mga forest doon. And now the scientists, they see, ito ang ginagawa nila. So tumutulong sila sa kanila. Paano maging mas fruitful ang mga plants dito para kakalat sila. And maybe, may hope, may pag-asa pa para sa Ethiopians. Kasi kung lalaki ito, lalawak ito, ililigtas sila. For years, they have done this. Centuries, actually, yung mga priests. Ngayon lang, napapansin ng iba na nakakatulong talaga ito sa iba. May pag-asa pa. God intends that our care of creation reflects our love for the Creator. Oops, backwards. Yan, okay. Sinasabi sa Genesis, God took man and placed him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And God has compassion on all He has made. This includes us and includes animals and lahat na nilikha niya. We are not the owners of the land. We are not the owners of mga hayop. We are not the owners of mga halaman. God is. And dahil sa Kanya ang lahat, we are to take care of it. Pero sumisira tayo ng nature. Bakit? David tells us why sa Psalm. He says, who may ascend to the mountain of the Lord? Who may stand in His holy place? Ibig niyang sabihin ay, sino may karapatan na harap sa Diyos? Sino pwedeng may relasyon sa Kanya? Noong lumikha ang Diyos ng lahat, perfect ang mga relasyon